Alam natin ang nangyayari kapag nagsasalita ang Diyos. May magandang nangyayari. When God speaks, something good happens. When God speaks, the world is created. When God speaks, light overcomes darkness. When God speaks, blessings flow. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang magulo, umaayos. Ang bagyo, kumakalma. Ang demonyo, umalis. Nanginginig, natatakot. Ang may sakit, gumagaling. Ang makasalanan, nakukonsensya, nagbabago. Ang patay, nabubuhay. Sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hebrews 4 verse 12, the Word of God is alive and powerful. Isaiah 55 verse 10, ang sabi mismo ng Diyos, kung papaano ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, ay hindi na bumabalik pa ng langit, kundi dinidilig ang lupa upang tumubo ang mga halaman. Ganon din ang aking salita. Hindi ito bumabalik sa akin nang walang bunga na pangyayari anuman ang loobin at sabihin niya. Ganon ka makapangyarihan ang salita niya. And so, whenever God speaks, nakasisigurado tayo, something good is happening. Yun nga lamang, papaano kapag tumahimik na ang Diyos? The silence of God. Lalo pat kung kailangan mo na siya, magtatanong ka, Lord, naririnig mo ba ako? Or at least pinakikinggan mo ba ako? Lord, nararamdaman mo ba yung nararanasan ko? Do you care? Paano kung tahimik lang? Paano na? Nga. Sinabi ko po ito sapagkat sa ating ebanghelyo, isang babaeng Kananea ang lumapit kay Kristo. Taglay-taglay ang isang napakabigat na problema. Inaalihan ng demonyo ang anak niya. Alam natin ang karakteristik ng demonyo. Sumisira, nagpapahirap, pumapatay. Kaya gano'n na lamang ang kaba at hinagpis ng isang ina. Pansinin po ninyo ang naging mga salita niya kay Kristo. Tulungan po niyo ako. Maawa po kayo sa akin. Wait, sino ba ang inaalihan ng demonyo? Di ba yung anak niya? Di ba dapat ang sabi niya? Tulungan po niyo yung anak ko. Maawa kayo sa anak ko. Tulungan po niyo ako. Maawa kayo sa akin, sapagkat ganun magmahal ang isang ina. Ramdam niya ang hirap ng anak niya. Kung pwede nga lamang, switch places na lang sila. Siya na ang maghirap, wag na ang anak niya. Ganun ang ipinipresenta ng babaeng Kananea kay Kristo. Kung ikaw ay naroon, parang dudurugin ang puso mo. Pero ano ang sagot ni Kristo sa kanya? Silence. Katahimikan. Di ba nakalulungkot yon? Di ba't nakadidisappoint yon? Baka nga, ikainis mo pa yon. Ako lang pari na ako. Nainis ako pag ganon. Kapag naghihintay ka ng sagot, pero katahimikan ang sagot. Actually, meron po akong sermon talaga for today. Pero last minute kahapon, pinago ko para masabi ko ito sa sermon ko. Di naman ako magpapangalan. Well, napag-uusapan lang naman. Pero sana makarating din sa kinaukulan. Kasi yung bubong natin, okay naman. Kaya lang hindi mawawala. May mga sablay konti, tulo. Konti lang naman. So kinontak na natin yung nakakontrata niyan. I-repair man lang. Puntahan man lang. Yung kesame, pansinin po ninyo, may konting mga bumubuka. Pero wag kayong magpanik. Okay lang yan. Hindi major na repair yan. Pero tinawagan ko na yung kumontrata niya. Yung sa ilaw natin sa labas, gusto ko nabubuksan lahat, hindi natin masyadong mabuksan kasi hindi maayos yung power supply. Pinaayos na sana natin yan. Kinontak ko na yung gumawa na yan. Yung sound system, kasi may mga wire at mga kordon pa na nagkalat. Yung mga gumagawa ng fixtures natin sa office para tayo makalipat. Yung iba sa kanila, kinontak ko, higit 1 buwan na. Ano response? Silence. Ba't di ka maiinis? Kung di mo patawagan, walang paramdam. Hindi mo malaman ang dahilan. And that can also happen with us in our prayer life. Yung bang, ang tagal mo nang nagdarasal pero parang walang resulta. Kung meron man resulta, mas pasama pa, mas palala pa. Parang wala kang kausap. Para bang ang prayers mo, umakyat ng langit, bumabalandra lang at bumabalik muli sa'yo. Lord, nakikinig ka ba? Natutulog ka ba? Bakit tahimik ka? But that can really happen. Sapagkat kung meron mang katotohanan ibinibigay sa atin ngayon ng ating ebanghelyong napakinggan, iyon ay iyan. Sometimes, God is silent. Bahagi yan ng kanyang katangian. Huwag nating ikagulat yan. Ikagulat man natin ngayon, tanggapin na natin ngayon na minsan talaga tatahimik ang Panginoon.
Kamakailan, nagfe-Facebook ako, di ba may mga reels, mga videos, biglang susulpot na, aboy nakakita ko si Kyrie Irving. Sa mga basketball players, sa mga naglalaro ng basketball o mga fans ng NBA dito, kilala niyo si Kyrie Irving. Aba, nakita ko sa isang video, nag-dunk. Nagulat talaga ako. Pinanood ko pa uli, siya talaga. Pangatlong beses, siya nga. Nagdadunk pala. Bakit? Familiar tayo sa kanya. Shooter lang, di ba? Crossover na ganyan, passer na ganyan. Galing. Napakagaling. Pero hindi ko pa nakitang nag-dunk. Kaya dun sa video, nagulat ako. Abay, meron pala siyang natatanging katangian na ganoon. Mula ngayon, alam ko na. Makita ko man siyang mag-dunk, hindi na ako mabibigla. Bakit ko sinabi yan? Nasanay tayo kay Jesus na nagsabing, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Nasanay tayo sa Ebanghelyo, kapag mayroong taong may sakit, lumapit lang sa kanya, pinapagaling niya, hindi na niya masyadong pinahirapan. Eto! Iba to! Magugulat ka talaga dito. Silence. Initially, ang response niya, katahimikan. Wag na po tayong magulat. Nagulat man tayo ngayon, tanggapin na natin ito para hindi na tayo magulat pagdating ng panahon. Bahagi ito ng kanyang katangian. In fact, hindi isolated case ito. Somewhere in Isaiah 64, sasabihin ni Isaiah sa Diyos, Panginoon, wala ka ba man lang gagawin kahit papaano sa paghihirap kong ito? Prophet Habakkuk, hanggang kailan ako magdadasal sa iyo? Kailan mo diringgin yung panalangin ko? Mga propeta na yan. Mga close sa Diyos yan. And not just that, remember that Abraham also experienced the silence of God. Ang tagal niyang walang anak. Kaya nga sumiping na rin siya dun sa kanyang alipin Ang tagal niyang walang anak. Moses experienced the silence of God. Job experienced the silence of God. Bumagsak ang kabuhayan, patay ang kanyang mga anak, sabay-sabay lahat. Ang kanyang katawan nagkasugat-sugat. Iniisip niya, Lord, nagdarasal siya, Lord, ano ba itong nangyayari? Silence of God was the response. Saint Paul experienced the silence of God. 3 beses niyang hiningi sa Diyos, Lord, alisin mo itong thorn in my flesh. Ano man yung thorn in my flesh na yun ni Saint Paul. Ang tagal niyang hinihingi sa Diyos na alisin yon. Hindi sumasagot ang Diyos. 3 beses sumagot. Kung kailan pang sumagot ang sabi, hindi ko aalisin sa'yo. Kung ako si Saint Paul, sabihin ko kay Lord, Lord, ang tagal mo sumagot. Nung sumagot ka, nega naman. Ano ba yan? Nagpahintay ka pa. Sana dati mo pa sinabing no, diba? Huwag na tayong lumayo. Jesus on the cross also experienced the silence of God. Why have you forsaken me, my God? Kaya, dumating man ang pagkakataong parang tahimik ang Diyos. Huwag tayong magulat. Huwag mo nang kultahin ang isip mo sa kaiisip. Ano ba ang dapat kong gawin? Kung ang lahat naman ay nagawa mo na, nakapagpa-check up ka na, nakapagpatingin ka na, pati albularyo, napaghabag mo pa, nakapagpatawad ka na, humingi ka na ng tawad, okay na, lahat na ng ginawa mo, okay na yon. Huwag mo nang kultahin ang isip mo sapagkat ganun talaga minsan ng Panginoon, tahimik siya. Huwag mo nang kultahin ang isip mo, ano bang pagkakasala ko? Kung wala naman talaga. O kung meron man, napagsisihan mo na. O so, huwag mo nang kultahin ang isip mo, ano bang kasalanan? O wala na nga, di ba? Talagang ganun lang ang Diyos. Tahimik lang siya. At bahagi yun ng kanyang katangian. Father, so paano na? Nga, no. Sapagkat kung ang katahimikan ng Diyos ay bahagi ng karakter niya, meron bang karakter ang Diyos na hindi mabuti? Wala. Lahat ng karakter ng Diyos, mabuti. So kung mananahimik siya, huwag kang mag-alala. Pati yung pananahimik niya, mabuti yon. Maniwala ka. Yung mga example natin kanina, yung mga kumontrata nito sa atin at kinokontak ko, tapos walang response, silence lang. Siyempre, ako naman ito, pinagtatanggol ko sila sa sarili ko. Benefit of the doubt. May ginagawa naman siguro, hindi ko lang alam. Ayan, di ba? Dapat ganun para hindi ka agad maiinis, para hindi ka agad mag-worry, para hindi ka agad magagalit. Kaya lang, hindi mo ako masisi. Ang tagal At bakit hindi mo ako masisi? Kahit may benefit of the doubt na walang pangit na dahilan kung bakit hindi nila ito pinupuntahan. Tao pa rin naman yan. Tao pa rin sila. So pwedeng ang dahilan ay nega. Pwedeng may ibang project, mas priority yung iba, sapagkat doon mas malaki ang kita. Pwedeng iniisnab nila tayo dito, sapagkat may ibang project sila. Pwedeng may problema sa business nila. Pwedeng tinatamad silang puntahan ito. Bakit? Kasi back job lang, konti lang ang kita. Pero dati naman, kumita na sila sa atin, sapagkat sila
ang kumontrata ng lahat ng yan. So hindi mo maiwasang mag-isip, kahit may benefit of the doubt, kahit pinagtatanggol ko sila sa sarili ko, kasi tao lang sila, pwedeng totoo yung mga nega na naisip ko. Naintindihan po ba ninyo? May isang pare, tinext ko, hindi nag-reply. Pero sin, buti sana kung ang ginawa niya, pinress lang niya. Tuturuan ko kayo, long press lang. Kung ayaw mong sabihin niyang sin mo, long press lang. Tapos pitawan mo. Nabasa mo, pero hindi sin. Yun sin Walang reply Father, baka hindi na yun ang account niya. Okay? After a week siguro, nag-text sa akin, may tinanong. Sumagot ako. Sa loob-loob ko, siguro naman makikita mo yung tanong ko. Sumagot ka rin, sumagot ako sa tanong mo. Ay, hindi. Walang sagat. Okay, sige. Okay, pagtanggol natin sa sarili ko si Father. Okay, hindi niya intention yon. After a month, nag-text uli ako, may tinanong uli ako, ibang tanong naman. O after a month na ito sumagot, hindi. Sin, oo. O, diba? Pero alam po ninyo, kung mabait ako, doble, triple ang bait nito. Napakabait. Walang masamang tinapay sa paring ito. Kaya nga pinagtatanggol ko sa sarili ko Mabait si Father Baka naman nag-text siya, kaya lang hindi niya na-send. Pero kahit mabait siya, tao pa rin siya. Kaya hindi mo maalis sa akin ang mag-isip, baka may atraso ako sa kanya. Amen? Yun ang pagkakaiba ng katahimikan ng Diyos at katahimikan ng tao. Sa katahimikan ng tao, pwede pang may dahilan na nega. Pero sa katahimikan ng Diyos, huwag kang mag-alala. Walang dahilan na nega. Wala siyang ibang mas pinaprioritize kaya sa'yo, pantay-pantay sa atin ang tingin niya. Wala siyang favoritism. Hindi siya tinatamad, hindi pumapalya ang business niya, hindi pumapalya ang paghahari, ang powers niya, at lalo't higit, hindi niya tinetake ang ating kasalanan against us, lalong-lalo na kung kinakailangan naman natin ang tulong niya. So wag kang mag-alala, wag mo nang isip-isipin, bakit tahimik ang Diyos? Mahalaga ang isipin mo, kung nagawa mo na ang lahat, ano pa ba ang dapat kong gawin habang tahimik ang Diyos? And the answer is, gospel reading, perseverance. Sa mas madaling mga salita, push. Pray until something happens. Huwag kang titigil sa pagdarasal at matyagang pagsisimba kahit tahimik siya. Bakit? Sapagkat hindi mauuwi sa wala, may kapupuntahang maganda. Sapagkat ang katahimikan niya ay mabuti pa rin, maniwala ka. Halimbawa, ano nga ba ang sabi ni St. Ambrose kay Monica? Sino si St. Monica? Yung pista niya ipagdiriwang natin this coming Saturday. Sino nga po si Santa Monica? Sino nga po ang kausap ko? Santa Monica, nanay ni San Agustin. Ayan, alam nyo na. Sino si San Agustin? Anak ni Santa Monica. Pahihirapin nyo pa ba? Di ba? Ang sermon ay mahaba na. So yun lang yun. Matagal na pinagdasal ni Monica, then ang pagbabago ni Zen Agustin. Sapagkat ang daming bisyo, 30 years yatang nagdarasal ang ina para sa anak niya. Nagbago? Nakaw, ang tagal hindi pa. Nanghina ba si Santa Monica? Yes. Pero nag-give up ba siya? Hindi. Ang ganda ng sabi ni Ambrose sa kanya, St. Ambrose, Monica, the child of those tears will never perish. Para bang sinasabi ni Ambrosio kay Monica, Monica, huwag kang mag-alala. Ang mga luhang pumapatak na yan para sa mga anak mo ay hindi masasayang, paniwalaan mo. True enough, si Agustin, nagbago, naging pare, naging obispo, naging santo pa. One of the most celebrated saints of the Catholic Church, Saint Augustine. Pero hindi lang siya, pati na si Monica, Santa Monica. O di ba't parang ganyan yung nangyayari sa mabuting balita? Sino ang pinagaling at iniligtas ni Jesus? Yung anak lang ba nung babaeng Cananea? Hindi! Kasama yung ina, yung babaeng Cananea. Jesus brought her from the place of just asking to the place of worshiping. Nung una ang tawag niya kay Jesus, anak ni David, malaon, push siya ng push. Ang tawag niya na kay Jesus, my Lord, Panginoon ko. Sa kakapush yung babaeng Cananea, mas tumibay ang pananampalataya niya. Ganon ang nagagawa ng panalangin kahit tahimik ang Diyos. Magtsatsaga, ay nako, pagdating ng biyaya, hindi lang yung gusto mo, mas mga dakila pang biyaya. You see, pwede namang ibigay ng Diyos agad yung pagbabago ni St. Augustine. Pero bakit hindi niya ibinigay agad? Nakita niya na
Gusto kong maging santo, hindi lang si Agustin, kundi pati na si Monica. Kaya i-stretch ko pa. Pwede namang ibigay agad ni Jesus yung kagalingan nung anak ng babaeng Cananea. Pero anong nakita ni Jesus? Opportunity. Hindi lang yung anak niya ang ililigtas ko, pati na siya. You see, kapag humihiling tayo, kasi ito lang yung nakikita natin, yung hiling lang natin. Ang hindi natin nakikita, yung mga pwede pang ibigay ng Panginoon sa atin. Maghihirap ka na rin lang. Ang sinasabi ng Panginoon, sige, tuhugin na natin. Konting stretch pa, anak, push pa, may mga mas dakilang biyaya pa. Ganon, kapag hindi agad binibigay ng Panginoon ang hinihiling mo, na para bang sinasabi niya, anak, you just want this blessing? Mas marami ang gusto kong iparanas sa iyong blessings. Tiyagaan mo pa. Pray pa ng pray, push pa ng push. Ang gusto ng Diyos para sa atin is not just a good life, not even a better life, but the best kind of life. Yun ang sabi sa ating opening prayer. Pangako mo sa aming hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, push! Kahit parang tahimik ang Diyos. Kasi kahit tahimik ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Hindi nag-i-stop ang Diyos. Psalm 121 verse 3, hindi natutulog ang Diyos. John 5 verse 7, patuloy sa paggawa ang Diyos. Kaya kahit tahimik ang Diyos, may ginagawang mabuti, may nilulutong maganda para sa iyo ang Diyos. And so kahit tahimik ang Diyos, push. Mahirap yon. Mahirap yung magdasal ka pa rin ng magdasal kahit walang nakikitang magandang resulta. Pero ito yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Huwag nating gagayahin at one point si St. Peter. O man of little faith, bakit sumampalataya pero hindi na-sustain? Itong babaeng Cananea, sumampalataya pero sustain. O great is your faith. At paano masusustain ang pananampalataya? Paano masusustain ang pagpupush? Pray until something happens. Ito yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Ano ang sikreto? Pinapaalala ngayon ng ating ikalawang pagbasa. Yung katotohanan ng ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung mahal ka ng Diyos, nung naririnig mo siya, pag hindi mo siya naririnig, tahimik siya, mahal ka pa rin niya. Kung habang nagsasalita ang Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, mahal ka niya, okay? Pero kahit hindi mo na siya nararamdaman, minsan, maniwala ka, mahal ka pa rin niya. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Tandaan po natin ito. Sabi natin nung nakaraang linggo, sometimes, God is silent not because He just doesn't want to speak. Sometimes God is silent because He has already spoken. Minsan tahimik ang Diyos, hindi dahil ayaw niyang magsalita, kundi dahil nagsalita na siya. Sinabi na niya sa iyo, mahal ka niya. Sinabi na niya sa iyo, kapag kasama mo siya, wala sa iyong uubra. Sinabi niya na sa iyo, malilimot ng ina ang anak niya, pero hindi kanya malilimutan. Hindi na niya uulit-ulitin yun. Bakit? Sinabi na niya sa yun. Hindi niya ulit-ulitin yun na araw-araw. Bakit? Kapag inulit-ulit niya yun, pwedeng magbigay ng maling interpretasyon sa iyo yun na pag inuulit-ulit ng Diyos sa araw-araw, darating ang araw na magbabago yun. Bukas makalawa, hindi ka na niya mahal. Hindi. Kaya hindi niya inuulit-ulit. Naniniwala siya. Alam niya. Pag sinabi niya, yun na. Di ba yun ang sabi niya kay Pedro? Sabi niya kay Pedro, come. Sa salita lang. Hindi niya sinabing, come baby, come baby, come. Hindi. Come lang. Kasi sa isang salita na yun, para kay Jesus, Pedro, kung hindi ka magdududa, mapupuntahan mo ko. Huwag nating pagdudahan ang Diyos. Panghawakan natin yung sinabi niya. Tayo ang mag-ulit-ulit nito sa ating isipan, sa ating kalooban. Ganun ang ginawa ng babaeng Cananea. Naniwala siyang mabuti si Jesus, kaya even in his silence, yung babae nag-push lang. Kasi sabi niya sa sarili niya, mabuti ito bibigay sa akin ito. Ganun sana ang ating isipin, ano man ngayon ang problemang nararanasan natin.